Okay, so nag-fail po yung Iglesia ni Cristo Rally. Siguro gumawa tayo ng auditing dito sa mga tao na to para naman nakikita niyo yung mga pinapakain nila sa inyong kung ano-anong bullshit. No, let's go. We really have to show up, guys. Sa Bakit? pagkakaalam ko, this is gonna last for days. Hindi, 3 araw lang. Ganito yung nangyari sa INC Rally ha. Nag-start siya ng first day, tapos nag-end siya ng third day. Kaso, diminishing return siya eh. Wala siyang peak eh. Parang nag-peak siya nung simula, pero nagkatamaran ng huli. Ngayon, nakakulong si Marcoleta. Para lang mag-gets nyo kung ano yung pinaggagawa sa inyo ng mga tao na to. Anyway, tuloy natin. Inano na rin nila, nilagyan nila ng 2 container van yung daan papuntang Malacanang. Binlock na Dun rin sa nila. Ayala Bridge. Kasi nga ayaw nila ng kaguluhan, di ba? Ano lang yan to protect the president yan. Yes, takot na si Bongbong. Hindi, safety procedures yan. Kita nyo kung ano yung framing nila na tinatawag. Napaka-traffic na, Miss Joey, yung checkpoint kaliwat kanan na, well, kung marami tayo, ay yung mga ganyan lintanya ng mga Nakakahiya yan, no? Ngayon kasi confidence sila kasi hindi naman daw yata makukuha yung 16 to convict kay VP Sara. Pero who knows, di ba? Matagal pa naman yan. Italians na hindi namin alam kung gaano katagal. If you're going to look at the rallies of the Italians, mga What Italians? INC. wala, tumatagal ng araw yan. Hindi nyo kilala ang mga Italian. Hindi naman ng mga Italians. Tumagal lang exactly 3 araw. Tapos nung second day, parang 2,000 na lang yun. Tapos 500 until nagda-disperse na. This is the greatest failure ng INC sa history nila. Ito yung tinatawag kasi na hubris na tinatawag eh. Kasi they feel like if they go there and then create a blockade, kala nila mababago nila yung takbo ng bansa or mababago nila yung due process. Due process doesn't bend for anyone, supposedly. 'Di ba? Si Marcoleta yung may kasalanan pero lahat tayo nagsasuffer. And I'm so glad ngayon na ginagawa natin tong audit na to para mapakita sa inyo kung ano yung pinapakain nila sa inyo na bullshit araw-araw. This is actually what we call propaganda. Propaganda nila yan eh, di ba? Parang hinahype nila yung sobra itong rally na to. Well, it's not really a simple rally kasi daming tao eh. But it's not But it's not for nothing, di ba? Pagkatapos nga yung araw na to, ayan na. So I just wanna show you guys kung yung mga yabang nila noon. Ayan, call out natin para makita nyo. Tuloy. Days ang binibilang ng mga yan sa kalsada. Nasa Manila ka na ba nun, Yes. Paul, yung nag-rally sila sa Ortigas? Yes. Ma'am, walang placard. Rally Nasira na lang talaga yung ulo ng mga tao. Kasi ba't napaka-traffic? Kasi nga abala. O ngayon, hindi na eh. Dati kasi, hindi pa uso yung social media. Hindi pa ganun kalakas yung sentimento ng mga tao nun. Na confined lang doon sa group nila. Ngayon kasi madali na lang magpahayag ngayon eh. Mag-post ka lang sa Facebook mo, makikita na lang maraming tao yan. So, kuha nyo yung point nitong mga ganitong klaseng galawan. Hindi na kayo pwedeng magdikta kung ano yung gusto ng tao. Hindi nyo na pwedeng diktahan yung information without or yung balita or yung narrative, hindi nyo na pwedeng kontrolin kasi may counter narrative lang yan. We face narratives with facts. These are the facts of the case. Okay, kasi ang pinaka main point ko kasi dito, when you actually go to halimbawa, kahit yung mga DDS lawyers, they will justify kung bakit walang plunder yon yung ginawa ni Marcoleta. Pero as it stands, yung status quo na tinatawag, nag-recommend yung ombudsman. Yung ombudsman kasi, they act as fiscals. Okay? Fiscal sila ng mga for government officials. So if you think na someone, halimbawa si Romualdez, if you think na may ginagawa siyang mali, you can file a case sa fiscal. Pwede. O ngayon, may nag-file kay Marcoleta. They actually, ang ginawa ng ombudsman, they actually, sila yung nag-initiate. So they took cognizant of what Marcoleta said, tapos kinross reference nila yon sa lahat ng public pronouncement ni Marcoleta.
Marcoleta did this to himself, okay? Kasi ang nakikita ko dito, ang gina-justify kasi nitong mga to, yung donations, that's not the point. The point there is that you should not be receiving that amount of gift habang nakaupo ka pa. Tapos they're trying to connect it. Bakit si President Marcos, ang dami niyang donors? Hindi naman siya official nung tinanggap niya yun, di ba, nung 2016? Talo siya kay Lenny at saka nasa sose niya yun. Yun yung iba eh. May concealment kasi na nangyari kay Marcoleta. Hindi niya dineclare yun sa sose. Dapat sana naging election offense na lang siya na maliit lang yung multa. Kaso dito, naging malaki pa. Ayan, nga. Okay, tuloy natin. Hindi pa yan full force. Yes, from what I know, dadami pa yan. May mga lilipad. Dadami Hindi siya dumami. Nabawasan pa nga siya as the days went by. pa yan ng bonggang-bongga. Yung mga negosyong nahihirapan sa economic conditions natin ngayon, it's about time that you also make a stand. Yung mga government employees na nabubulukan na sa sistema ng gobyerno ngayon, it is also a Hindi kasi, ang problema kasi dito, may ulterior motive kasi. This is what I'm trying to make you realize sa mga panahon ngayon. There is a good portion of this country who does not like the Dutertes. That is the cold, hard facts ng ating bansa ngayon. Kasi, if most people still likes the Dutertes, sana lahat ng rally agad kay Marcos, against Marcos, whether it's INC or not, tinatao. Diba? There is a strong call to bring him down. Kaso hindi eh. Miski negative yung approval ratings niya. And you know, it is what it is eh. Kasi yung aggregate niyan kasi, hindi naman yan 1-0 eh. Do you approve or do you not approve? Yung aggregate niyan is siguro scale yung pinagbasihan nila kaya ganun yung number. Ang point ko dito, even if negative na yung likability ni President Marcos, still he is still being tolerated by most people, and I'm emphasizing tolerate and most. Hindi ko sinasabi ko lang na marami pa ring tao ang miski hindi siya okay in their eyes, okay lang sa kanila na siya muna, patapusin nyo na lang. And yun din naman yung sinasabi ko sa inyo eh. Like eto, gusto kong iklaro ito kasi ang tatanga talaga nitong mga tao na to. Lalo na yung mga tao sa PGMN, yung sila CJ Hero, sobra. Yung Boss Martin, sobrang pinalaki nila ng sobra. I mean, ako sinasakyan ko din naman yan. Pero ang position ko doon, from day one, is kung may kaso, kasuhan nyo. Diba? Yun naman yung sinasabi ko lagi eh. Miski last year pa eh. Huwag niyong daanin sa social media kasi walang mangyayari doon. So ang nangyayari lang, may narrative na siya yung parang biggest kontrabida, yung mastermind. Pero that's not how it works. Sigurado ka ba na ganun gumagana yung corruption budget na parang may pelikula, may final boss ng corruption? It doesn't work like that. Systemic ang corruption. Ibig sabihin may taas-baba yan. Di ba nga, isang solution is yung bibingka system, yung paano mo lulutuin yung bibingka. Ibig sabihin, yung sa baba, papainitan mo, tapos pataas ng pataas yun, di ba? Or may as if domino effect yan, na kapag sinimulan mo yung accountability sa taas, susunod na yan sa baba. Gets nyo? Pero hindi ganun yung nangyayari sa gobyerno eh. Lahat ng galaw, may something talaga. So, ang point ko rito, kaya hindi na gumagana yung mga ganyan. Kasi napaka self-serving niya. Aminin mo naman yon Joey, na yung ginagawa nyo is self-serving to your own cause. Sino ba makikinabang yan? Di ba yung mga DDS? Hindi naman lahat ng tao DDS eh. I would say ngayon, most of the DDS are comprised of mga nasa Mindanao at saka some parts in Visayas, tsaka mga INC. Yun na lang kayo yung literal. Some parts of Visayas, Makaleni, Makatulfo, tapos some part of Luzon, hindi na makasara. That is the reality of the situation. Kaya nga
pivotal na i-call out natin or at least magkaroon tayo ng auditing dito about dun sa mga kapatid nating INC. And I would really like to talk to the INC people na manonood nito. Siguro mumurahin nyo ako. Okay lang naman yun. Coke Zero. Gusto nyo Coke Zero. Mumurahin nyo ako. Naiintindihan ko yun. Wala namang problema kung mumurahin nyo ako. Sanay na ako dyan. Pero sana lang din, isipin nyo na ang pinunta nyo dyan ay pananampalataya. Hindi kung sino yung dapat nyong iboto or ano yung sasabihin ng pamunuan nyo. So ang sinasabi ko lang sa inyo, parang awa nyo na. Pakinggan nyo yung mga sarili nyo. Huwag yung mga kung sinong tao man. Di ba? Pakinggan nyo yung mga sarili nyo. Yung konsensya nyo yung sundan nyo. Huwag tong mga vloggers na to. Kasi self-serving lahat yung mga yan, mga lods eh. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.